From this na hindi maintindihan kung CR ba to. This na mukha ng kwarto be at pwedeng mo nang tulugan. Hala. Pasintabi na nga lang sa mga nakikita nyo ngayon mga be dahil hindi ko rin alam kung bakit nagkaganyan na talaga yan. Sorry na rin talaga ako ngayon ko lang ma-upload tong part 4 ng pagre-renovate dito sa bahay ni Papa be. Ito na nga pala pinakita sa inyo mga be kung paano namin naitanggal yung mga maduduming damit dyan sa loob ng CR. Di kasi ako yung nagtanggal mga be dahil nga natatakot ako na baka may biglang lumitaw na kung ano-ano dyan. Nung una nga nakita nyo nagtanggal ako ng wallpaper ayun nga yung unang kinabit ni Mr. Don at hindi ko talaga nagustuhan. Eto mga be, i-repaint na nga ni ate girl at lalagyan ko na lang din ng design. Lagyan nga lang ako na itong paper adhesive tape pa nga ba para naman kahit paano may onting accent nga itong CR nila. Alam nyo ba mga be, nung dalaga pa ako, hindi talaga ganyan yung itsura ng CR namin. Wala na rin naman talaga ako magagawa mga ma, kaya gagawa na lang natin ng paraan kung paano natin mapapaganda ulit to. By the way mga ma, eto nga palang CR namin, wala talaga siyang kisame. Nung time nga na naglalagay sila kuya ng kisame sa sala at kusina, pinasabay ko na nga rin tong CR. Para nga kahit paano mga ma, gumanda siya tignan at hindi siya ganun kainit. Para naman pag tinawag sila ng kalikasan be, hindi sila pinagpapawisan. Hala. So anyways mga ma, back to this video na tayo. Pagkatapos nga pala maglagay ng adhesive paper tape, heto nga at nagpaint na rin si ate girl. Ubus na nga pala yung 1 galon na pintura mga ma, kaya bago na tong ginagamit natin. Kung napanood mo nga yung renovation sa kwarto, sa sala at pati na rin sa kusina, mas light nga itong ginagamit natin mga ma. Kasi nga CR na to mga be, so tendency wala talagang bintana to. Kahit pa paano maaliwalas at maliwanag pa rin tignan. Dahil hindi nga finish yung pader dito mga ma, heto nga at may kahirapan din talaga siyang pinturahan dahil hindi pumapasok sa loob yung pintura. Kahit pa paano mga ma, nakuha ko rin naman yung technique kung paano nga siya mas mapapabilis. Okay pala talagang gamitin yung roller mga ma at didiinan nyo lang para pumasok talaga yung pintura sa loob. Patulong na nga rin pala ako kay Mr. magpintura dito mga be dahil nga medyo napapagod na talaga ang katawang lupa ni ate girl. Hala. Fast forward na natin mga ma, heto nga at nilagay ko na nga yung mga tape na nilagay natin. Hindi nga lang siya sobrang perfect mga be dahil nga hindi talaga finish yung pader. Pero syempre be dahil nga madiskarte tayo, gagawa natin ang paraan niya. So dahil budget friendly na nga lang talaga si ate girl dito sa CR mga be, heto nga at nilagyan ko na lang ng foam bricks wallpaper. Para naman nga kahit paano matakpan yung maitim na tiles na yan. Mga be nako, mas matanda pa yata sa akin yung tiles na yan kaya pagpasensyahan nyo na. Ang goal ko nga sa susunod mga be, mapalitan ko naman lahat ng tiles dito sa bahay. So dahil nga pamilyadong tao na tayo be, manghihiram muna tayo ng ganda dito sa foam bricks wallpaper. For mga ma, okay din naman talaga yung foam bricks wallpaper. Hindi rin siya basta-basta talaga natatanggal. Pero syempre kung may budget ka naman, mag-tiles ka na lang para naman siguradong pang matagalan talaga. By the way, kaya nga pala ako medyo natagalan na i-upload to mga ma dahil nga inantay ko pa yung mga free sample na na-request ko. Para naman nga kahit paano hindi na gumastos ng malaki si ate girl at makatipid tayo be. Okay ka muna. Sobrang thankful ko nga rin pala mga be dahil nga may ganyan akong kapatid talagang marunong maggawa ng mga ganito. Kung ako nga lang talaga mag-isa mga ma, hindi ko talaga matatapos to. Ito rin talaga yung kinagandahan pag may mga kapatid ka talagang mababait be. Kumuya-kuya pa si ate girl, inuutusan niya din naman. Hala. Anyways, naglagay na nga rin ako ng organizer dito mga be and fast forward na natin. Ito na nga yung